malipayon kaayo o karon nga itagaan ko og opportunity nga maka-share ninyo og kanang pagpadasig karong gabi na. Salamat sa ko nakalahutay na pud ko nga kanasa una na pud ka simana nga makadaig na pud sa Ginoo kauban ninyo. Mga kuang message karong kagabhion mahitungod kini siya sa mga worldly things and worldly attitudes. Ano siya? Kung naamoy Bible diha sa inyong mga tapat, palihog ubani ko sa pagbasa sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16. 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Nagaingon diri. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, nagaingon diri mga kaigsuonan nga dili daw kuno ka magahigugma sa mga kalibutan ang kay kani siya dili magapahimuot sa ato ang amahan sa kaytas-an. Nagaingon diri sa kang Jamieson Fausset by Brown Bible Commentary nga love not the world that lieth in the wicked one, whom ye young men have overcome, having once for all through faith overcome the world. Carry forward the conquest by not loving it. The world here means man and man's world, in his and its state as fallen from God. A man might deny in general that he loved the world, while keenly following some of the things in it, its riches, honors, or pleasures. This clause prevents him escaping from conviction. So, klaro kay diri nga, ingon diri nga, ang tao daw, magsige daw ingon nga, magsige deny daw nga, kanang wala kuno siya nag-love sa kanang mga worldly things, pero makita nimo sa ilahang kanang lihok, the way sila, sa ilahang kanang mula sa ilahang kinabuhi, sa ilahang mga riches, wala daw nila gidala sa minaayo ang uban kung dili sa ginautan na ba. Na ako'y i-share ninyo mga kaigsuonan nga usa ka story about ni siya sa kanang usa ka wild duck. Kani nga wild duck ngalan ni siya si Wally. Ragkuanan ni siya ba story about aning kanang mukuan ra pud aning kanang ako ang topic karon ba. Na ako noy flock of wild ducks nga naglupad-lupad ko no nga kanang ina V-shape nga kanang nindot chicken sila tan-aw ba kani nga wild duck. Unya sa usaan ni nga kanang flock sa wild duck nay usa ka buok nga mao ni siya si Wally. So samtang naglupad-lupad daw sila sa ubos, nakakita daw siya og sa land daw kuno nakakita siya og kanang something nga nakakot sa iyang attention. Unya pagtanaw niya kay kuan man di ay ni sila kanang mga barnyard ducks good nga tanaw niya nga kanang enjoy kuno kaayo nga nagkaon-kaon nga kanang
nagkwak-kwak, nga kanang murag nagwadol-wadol kuno ba niya. Murag nakatouch ni sa iyang attention ni nga kanang mga barnyard duck kani nga wild duck. So nabutang sa iyang una-una nga kanindot no nga kanang lila tan-aw no kay kanang lipay na istadan sila niya. Dahang kay sila gikaon samtang ako diri katapoy ani akong gibuhatoy nga. Sige lang ko kuyog sa ako ang mga kanang mga wild ducks kuno niya ba nga kuan ako no kay tanan kanang tiring na kuno kaayo ba ang iyang gibuhat. So nabutang sa iyang huna-huna nga unsa ka hano og mo kanang mo buwag lang sa ako ani nila niya. Kanang mo apil ko nila dito, mo naog ko na siya sa ubos niya. Mo apil-apil ko na siya sa kanang mga barnyard ducks kay naibog man siya sa kanang iyahang nakit-an ba. Mo to iyahang gitry, mo to kanang iyahang nag-apil-apil siya dito, nagkaon-kaon siya, ana niya. Lipay kay siya in a few weeks until the months kay lipay kay siya nga nagsiguyog-guyog sa duck. Ya, mo to samtang na kanang naglatas ang mga panahon, murag sa sige na pud niya guyog-guyog sa mga barnyard duck. Mura na pud siya naka-feel nga. Kapuol ba yan ang kinabuhi? Nagsige na lang kung kaon, nagsige o kuan niya. Ni kanang tanaw siya sa kanang langit, nakakita na sad siya sa iyahang katong mga kauban sa una nga mga wild duck. Moto naibog na sad siya. Nga na sad siya nga. Ay mobiya na sad ko ani nila diri kay mga gitapoy naman ko ani nilang rupuha. Moto pagkakita niya sa wild duck kay nindot magkita na niya mga kauban kay payon kaayo nga naglupad-lupad, ya samtang siya dito nga murag na boring na siya sa iyahang kinabuhi dito sa ilawom ba, kauban sa mga barnyard duck. Moto, itry siya o kanang lupad. Paglupad niya, kay di naman siya kalupad. Kay tungod na sa iyahang katambong ba, sige na niya kaon, kauban sa mga barnyard duck. Moto, kana siya, ay, pag try naglupad, nakalupad na siya gamay. Pag kay nahugman siya, na kanang na-flat siya ba, kay tungod na sa iyang katambong. Moto, nakaingon siya nga, ay sige na lang kanang ako sa kanang pataw-tauran mga pila ka weeks kasi pa di ay nga kanang inibalik nila gikan sa south daw po no sa ilahang giluparan basi makatuyod na kuno siya moto yan akong gibuhat pero wala niya usbangi iyang kinabuhi sige gihapon siya kaon ano yan pagbalik sa kanang iyang mga kauban ng mga wild ducks kay try na sad siya lupad di magyapon siya kalupad kay perti naman maghapon niyang tambuka mao to nga sa kadagay na nga panahon nga sige siya try og lupad makaingon siya nga ay marag dili naman din ako makaya ari na lang ko diri mao to nga nakontento na lang wala naabot ang panahon nga wala na lang jud siya ni try og lupad hatod nahimo na lang jud siya barnyard duck wala na siya na naapil atong mga wild duck mo na siya mga kaigsuonan no ato ang lesson nga makuha ana nga kita mga tao wala na tayo pagkakontento kanang makuan ka na nako siya diri sa kanang dili lang kaysa diri sa sulod sa atong simbahan ang kuan yung pinagsunan nato nga kanang kung ikaw man naaka sa kanang sa Ginoo baron unya kanang di man yun na di mo makalikayan nga ibog ka no kanang mapintal ka sa kanang mga kalibutan nga butang so usahay makahuna-huna jud ka nga unsa ka no gakuan ang kanang suwaya nga no kay sige lang kanang kausara bitaw kanang makaya ra bitaw na ako kay dako kay kasalig sa imong kaugalingon ba mao na nga imong i-try hantod nga kung makatry ka ng butanga makaingon ka nga ay lami man di ni so mura na kag kanang kanang maanog na so magsige na kag balik-balik ya hantod ana nga wala na di ka kahibalo di ay nga ang imo na di kinabuhi nalayo na di ay sa Ginoo so mao na no ang uban dili na makabalik ang uban magpasalamat ta nga makarealize makabalik gihapon mao na siya Ingon diri mga kaigsunan no nga sometimes we get tired of being wild duck followers of Jesus Christ.
It's not always easy to be obedient to God and to discipline ourselves, to hang in there for the long haul. When we are feeling that way, that's when Satan tempts us to fall out of formation and to join the barnyard ducks. So, mao to akong giingon ninyo nga, kanang kita, kanang dahang kay mga tentasyon no niya, kanang kung kita gani magpaluag-luag ka sa ato ang pagtuo or ato ang relasyon dito sa Ginoo, mao na nga mugawas ta or musuway ba ta sa mga kalibutanong butang unya diha na dayon nga ang ato ang kaaway nga si Satanas diha na dayon mosulod nga kanang diha na dayon kaniya i-fight dayon nga mapol na jud ta nga dili na ta kabalik sa kanang formation. Mao ta akong giingon ninyo ganiha. But look what happened to Wally. He thought he would just check it out for a while and then leave when he wanted to, but he couldn't do it. Sin is like that. Sin is a trap, and it has a way of changing us into people we don't even want to become. Eventually, we lose touch with who we really are. The sons and daughters of the Most High, we become barnyard ducks. So, mauna siya. Ngayon sa dirino nga, we as Christians let too many worldly things interfere with our concentration on spiritual development. It is a shame that we do because these worldly things will soon pass away over the long stretch. The only part which matters is how we prepare ourselves for the next stage of life by making the most out of our time here. Remember, we are only pilgrims passing through this old ancient world. However, Jesus also suffered from worldly things, so how much better are you? Jesus said, nothing will happen to us that did not happen to him first. Therefore, he informed us about a new commandment he gave unto us, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Always remember to keep your eyes on spiritual things, and not worldly things, if you are truly seeking the kingdom of heaven. Jesus said, enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So what gate do you choose? The narrow or the wide? So mao na mga kaigsuonan, kanang dili lalim ning kanang kinabuhi no sa kanang kung naata sa Ginoo kay kanang lisod jud, narrow kaayo ang gate padung sa langit. Ang kaning sa worldly nga kuan kay open kay tanan maoning sayon ra jud kay tanan madani. Mauni siya kay kanang lisod jud kay tanan ang padung sa langit daghan kay bidid. Mauna siya nga gabi jud kaayo ang ato ang pag-struggle. Giingon po diri sa Jeremiah 17 verse 10, I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So, ang Ginoo no kanang wala jud siya nagtulog-tulog ba kanang iyaha jung gitan-aw ang matag usa kanato kung unsay kanang ato ang mga binuhatan, kung kaabata perminia. So, mao jud na ang kanang importante kaayo no nga para dili ta pintal sa kaning mga kalibutan ng mga butang. Mao ni nga frequent prayer jud og imong
imong relationship sa Ginoo ba dapat naa jud ka perminia bisan tuod og bisag asa ka dili man nga kanang necessary nga bisag asa ka magampo jud ka nga upuan piyong jud ka nga kanang ingon ana kuan lang jud kanang bisag asa ka always keep in your mind nga ang Ginoo nagauban ka nimo kay kanang kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi wala jud kay mahimo dali ra jud kay ka mapakling. Nagingon sa diri sa Matthew 4 verse 8. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Naalam po ko'y gamay i-share ninyo diri mga kaigsuonan no? Kanang para kanang makareflect sa taba sa kanang pagsa nato gani ka mga kuan kanang mga batasan o kuan. Kani siya kanang murag na konektado sa gihapon niya siya sa worldly things kay kanang sa mura siya kanang sa imong pamatasan na ara maghihapon na siya sa kanang worldly na maghihapon na siya. Ngayon diri title ni siya Satan's Garage Sale. Once upon a time, Satan was having a garage sale. There, standing in a little group, were all of his bright, shiny trinkets. Trinkets daw, kanang murag iyahang mga kanang mga gamit, murag ingalala. Kapag? Kunan? Wala kong nasagtanan ni murag iyahang siguro ng kanang mga paninda o sana. Here were tools that make it easy to hear others down for use as stepping stones. So naa ko na siya tools kuno ang Satanas kuno nga makahimo kuno sa uban kuno nga ma-down sila as ilahang stepping stones murag ingana ba murag mo tapak sila uban para mo saka sila. And over there were some lenses of magnifying one's own importance, which, if you looked through them the other way, you could also use to belittle others. So, naakoy uban nga, kanang marag konektado gyapon atong isa nga, marag manapak ka. So, napo diri kuno nga, tools po niya nga, para mo paubos gani sa uban, ng nana. Or even, you could also use to belittle others or even oneself. Against the wall was the usual assortment of gardening implements guaranteed to help your pride grow by leaps and bounds. So, kani siya sa pride na sa nimo nga mupasaka niya. Kanang taas kay kag pride ba? The rake of scorn daw. The shovel of jealousy for digging a pit for your neighbor. The tools of gossip and backbiting of selfishness and apathy. All of these were pleasing to the eye and came complete with fabulous promises and guarantees of prosperity. Prices, of course, were steep. So kanang murag dili ra kaayo kuno importante ang kanang mga prices ani nila. But not to worry. Free credit was extended to one and all. So, pwede ra kuno niya i-free ni siya mga butanga ni Koan Satan. Take it home, use it, and you won't have to pay until later. Old Satan cried as he hawked his wares. The visitor, as he browsed, noticed two well-worn, nondescript tools standing in one corner. So, naa ko na usa ka visitor nga na-notice ko no nga na ako no'y duha ka buok na kanang murag gamit na kay tanan ba? Unsa ka ni siya nga kaisunan? Nga kanang naara ko no sa corner ba? Not being nearly as tempting as the other items, he found it curious that these two tools had price tags higher than any other. When he asked why, Satan just laughed and said, "Well, that's because I use them so much. If they weren't so plain looking, people might see them for what they wear." Satan pointed to the two tools, saying, "You see,
the one's doubt, and the one's discouragement. Grabe kayo mga kaigsunan, no? Sa tanan day ato nila mga ato mga jealousy, mo belittle sa others, mga pride, naa jud ay duha ka buok nga pinaka kanang grabe gid kayo nga mo'y gamit-gamito ni Satan kuno ba sa atong kinabuhi niya. Murag iya pa jud mao pa jud ang kanang naay pride kay mao man jud ni ang kasagaran sa gigamit pod sa iyang mga tao or niya. Mao ko ni ang doubt ug ang discouragement. So, mao ni siya, mao man jud ni sa atong kadaadlang panginabuhi mga kaigsunan no, makabantay ka nga mao jud ni kasagaran kay pagka-discourage na jud ni siya kay pagduha-duha. Labi na sa pagduha-duha sa pagtuo, mao na siya. And those will work when nothing else will. So, mga kaigsuonan, hinaw pa unta nga kita no kanang as kanang people of God kanang maka-realize ta ba nga pinaagi aning kanang ako ang gi-share ninyo nga message karon kagabion, maka-realize ta kung naaba ta firmly sa Ginoo, kung wala na bata na adto na jud sa mga kalibutan nga mga butang o wala ba ni nato i-practice ni nga mga attitudes. So, wala jud tay lain nga kami mga kaigsuonan kung dili ang pag-ampo lang jud sa Ginoo kay kanang tao naman jud ta, masayop sila sa jud ta ba. So, kanang mao na mangayo lang jud ta og mga kanang encouragement sa Ginoo nga makalahok tay ra jud ta hangtod sa katapusan. O hinaut pa ang mga kaigsuonan nga kanang makahatag din ninyo o kaligon sa inyong pagtuo kanya akong na-share karang message o happy Sabbath o may gabi kanina.